Official na po ang laban ni Ryan Garcia versus Conor Ben ngayong September 12 sa Las Vegas. Ito ang unang depensa ni Ryan Garcia sa kanyang WBC welterweight belt matapos talunin si Mario Barrios. Naniniwala nga po si Ryan Garcia na kaya niya talunin si Conor Ben. Sabi ni Ryan, hindi raw magaling na boksingero si Conor Ben. Hindi raw sapat ang kakayahan niya para talunin si Ryan Garcia. Sagot naman ni Conor Ben, mga boss, masyado kang madaldal, kaya babasagin ko yung bunganga mo. Ito na siguro ang pinakamalupit na laban ni Ryan Garcia. Pero iba nga po ang pananaw dito ni Shakur Stevenson. Ayon nga po sa pahayag ni Stevenson, mananalo dito si Ryan Garcia easily. Sabi nga niya, I think Ryan should win that pretty easily. I don't think this should be a hard fight for Ryan. But you never know which Ryan show up. So masyado pong minamaliit ni Shakur Stevenson ang kakayahan ni Conor Ben, mga boss. Ang tanging pag-asa lang daw ni Conor Ben, tatakutin niya si Ryan Garcia. Pero tingin ko, mas mahirap kalaban itong si Conor Ben kumpara kay Mario Barrios, mga boss. Kita nyo naman ang galawan nitong si Conor Ben, may lakas din siya. At masipag din bumitaw ng suntok. Madalas tinatamaan din ng suntok si Conor Ben. Pero may lakas siya, mga boss, at pwede talaga makatama ng solid ito kay Ryan Garcia. Kaya tingin ko, mga boss, hindi easy fight ito para kay Ryan Garcia. Mahirapan din siya dyan. Maliban na lang kung makatama ng solid si Ryan Garcia at manakaut niya si Conor Ben. Pero kung aabot ito sa late round na hindi masaktan si Conor Ben, delikado dyan si Ryan Garcia. Kaya abangan natin ang bakbakan na ito September 12, mga boss. Kanino kayo dito? Samantala, laban naman po ni Tim Tszyu versus Errol Spence Jr. Imbes na 158 pounds catchweight ang laban, nag-request itong si Errol Spence na pwede ganapin na lang sa 160 pounds middleweight. Pumayag naman ang kampo ni Tim Tszyu, mga boss, kaya middleweight division na po ang laban nila, 160 pounds. Siguro nahirapan si Errol Spence na kunin ang catchweight na 158 pounds. Kaya nag-request na lang na taasan pa, 160. Halos parehas na nga po ang odds sa dalawang ito, kaya kahit sino ang tayain nyo dyan, malaki pa rin ang panalo. Malapit ng laban na ito, July 25 sa Australia. Sa iba pang balita, Terence Crawford nakuha na naman po ang Best Fighter Award. Kahit nagretiro na si Crawford, nakuha pa rin niya ang award galing sa SP. Ang ESPY Award, mga boss, o Excellence in Sports Performance Yearly. Ito ay isang parangal na ibinibigay sa mga boksingero galing sa ESPN Network. Ito na ang pangatlong beses na nakuha ni Terence Crawford ang Best Fighter Award trophy. Nanalo na siya noong 2018, 2024 at ngayong 2026. Nakuha niya ang boto ng mga tagahanga matapos ang kanyang makasaysayang panalo kontra Canelo Alvarez. Dahil sa panalong ito, si Terence Crawford ang kauna-unahang boksingero na naging undisputed champion sa tatlong magkakaibang division. Sina Oya Inoue, 2 division undisputed, pero itong si Terence Crawford, 3 division undisputed. Ito yung mga record na hindi nagawa nila Floyd Mayweather at pambansang kamao Manny Pacquiao. Pero iba pa rin kay Manny Pacquiao dahil 8 division world champion. Okay, mga boss, yan lang muna ang balita natin. Follow for more updates.